Ang bersikulo na ito mula po sa Biblia, mga sangkay, ay sinasabi na kinakatakutan daw po ni Satanas at ng buong kampon ni Lucifer. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. This is me, Sangkay Janjan. Kamusta po kayo? At ito pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, ang isang mahalagang usapin patungkol po sa sinasabing isang bersikulo sa Biblia na kinakatakutan ni Satanas. Actually mga sangkay, halos lahat naman po ng verses sa Bible talagang namang tagos yan kay Satanas. Pero mga sangkay, pag-usapan po natin itong Bible verse na tumatatak mga sangkay kay Satanas. Anyway, bago natin umpisan ito, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so today, pag-uusapan po natin mga sangkay itong bersikulo sa Bible na kinakatakutan ng demonyo. Ano yan mga sangkay? Eto, panoorin po muna natin itong video. Here, Psalm 91. Why demons fear Psalm 91? Demons hate when you speak Psalm 91. Here's why. Psalm 91 is not just a prayer, it's a legal declaration of heaven's protection. Every line destroys fear. Every word activates angels. Hell trembles when a believer speaks it with faith. Okay, so ito po yung reason daw mga sangkay kung bakit ang mga demonyo ay natatakot mga sangkay. Dito sa verse mula sa Bible, sa Psalms 91, hindi lang daw po kasi ito isang pananalangin, kundi ito daw po ay declaration mula sa langit, no? Na itong bersikulo ay nagpoprotekta sa lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon. Ito ay heaven's protection sa bawat believers ni Jesus Christ. Every line destroys Satan. At kung ano yan mga sangkay, ito po. Ito po yung Bible verse na sinasabi sa Bible, na sinasabi po, Psalms 91. Pakinggan nyo po ito mga sangkay. Bawat bersikulo dito, bawat linya, tagos ito kay Satan. Kasi ito po ay talagang protection nating lahat mga sangkay. Na ang ibig sabihin lamang, kapag ka ikaw ay may faith at may malalim na pananampalataya sa ating Panginoon, talagang iingatan ka po niya. Eto, sabi dito sa verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Walang ibang secret place, mga sangkay, kundi ang presensya ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay nasa presensya ng ating Panginoon, ikaw ay nilulukuban ng dakilang Diyos. Mahalaga po na maintindihan ito ng marami sa ating mga mananampalataya. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Ito ay mabigat mga sangkay, no? Na salita mula sa Word of God, na walang anumang bagay ang pwedeng manakit sa atin mga sangkay, at ang Diyos ang magliligtas sa atin sa anumang mga panganib. And verse 4, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Grabe ka powerful to mga sangkay. Verse 5, Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Ito mga sangkay, para po sa inyong kaalaman. Sabi pa nga ng Bible, nakikipagbaka po tayo, nakikipagdigma po tayo. We are fighting
sa mga bagay na hindi po natin nakikita sa mundong ibabaw. No? At kung open lamang po mga sangkay yung ating spiritual eye, especially kung makikita po natin yung spiritual realm, no? Makikita po natin mga sangkay yung demons, Satan, Lucifer, and the fallen angels mga sangkay na sinusubukan nila ang mga Kristiyano na mahulog sa kanilang mga kamay o di kaya saktan, madisgrasya o anuman mga sangkay. Pero may protection po tayo mula sa ating Panginoong Diyos. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Alam niyo mga sangkay, natakot tayo noon mga sangkay sa pandemic, di ba? Natakot tayo kasi baka tayo ay tamaan mga sangkay. Pero sinabi na po ng Bible, hindi tayo tatablan ng mga ganyang karamdaman mga sangkay na naglalakbay sa panahon ng kadiliman, sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Dati mga sangkay, kinukot po namin ito buong chapter ng Bible, no? Before kami mag-start ng service, kinukot po namin ito ng sabay-sabay mga sangkay bilang isang declaration that we are under His authority at walang anumang demonic forces ang makakagalaw sa lahat ng mga Kristiyano. Ito yung verse 10 mga sangkay, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Ibibigay niya mga sangkay, sabi ng Biblia, binibigay ng Diyos ang kapangyarihan sa mga anghel para tayo ay ingatan mga sangkay. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and the adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Eto mga sangkay, pakinggan nyo mabuti. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. They shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Ito po yung makapangyarihang bersikulo mula po sa Biblia, Psalms 91. Pag binabasa po natin ito mga sangkay, halimbawa, takot po tayo, may kinakatakutan po tayo ng isang bagay, mga sangkay, may kinakatakutan po tayo mga banta sa buhay, kung ano pa man yan. Try po natin i-quote ang Psalms 91. Mga sangkay, i-deliver po tayo ng ating Panginoong Diyos sa kung ano man ang kinakaharap natin. Dahil binigyan po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon, binigyan po tayo ng dominion sa mundong ibabaw mga sangkay, at wala pong magagawa ang demonyo. Ang mahalaga lamang mga sangkay, marunong po tayo tumawag sa dakila at nag-iisang makapangyarihang Diyos. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.